Huminto ang van sa isang pier. Pinababa sila ng mga kumuha sa kanila at dinala sa loob ng isang lumang yate. Ipinasok sila sa control room at matapos itali ang kanilang mga kamay, ay saka sila ikinulong. Sino sila, Lucas? Bakit kanila kinuha? Natatakot na tanong ni Amanda. Nakaupo silang dalawa sa wooden chair at parehong nakatali ang mga kamay nila sa likuran. May ilang dipa na distansya ang pinagtalian sa kanya sa kinalalagyan ng lalaki. Magkaharap sila kaya kita niya ang pagtatagis ng mga bagang nito. Hindi ko sila kilala, but I guess, miyembro sila ng isang grupo na gustong kumuha ng pera sa akin. Anong ibig mong sabihin? Anong kukunin nila sa pamilya natin pareho lang tayong walang pera. Hindi kumibo ang binata. Maya-maya ay nagsalita ito. Bakit pumayag kang idamay ka nila? Wala kang kaugnayan sa akin. She made a bitter laugh. May nakatapat na armas sa ulo ko. Anong gusto mong gawin ko? Akala mo ba gusto ko ang nangyari? Napabuntong hininga naman si Lucas. Masakit ba ang sugat mo sa ulo? Sarkastiko itong tumawa. Nag-aalala ka sa akin? Nakita kong pinalo kanila ng armas sa ulo at nakapa akong sugat. Paanong hindi ako mag-aalala? Maliit lang yon. Hindi ko ikakawala yon. Tugon nito sa malamig na tinig. Sa halip na sumagot ay tinikom na lang niya ang bibig. Hindi niya maintindihan kung bakit pagalit itong magsalita. Parang inis na inis pa ito dahil nakasama siya. She bit her lower lip. Higit sa takot ang nararamdaman niya. Nasasaktan din siya sa pagiging malamig nito. Hindi na niya namalaya na pagtakbo ng oras. Dahil marahil sa pagod at takot ay nakatulog na siya. Nagising na lang si Amanda nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking kumuha sa kanila. May kasama pa itong dalawa. Kamusta ka, Del Franco? I hope hindi ka masyadong pinahirapan itong mga tauhan ko. Sino ka ba? Matapang na tanong ng binata. Ngumisi lang ang lalaking kausap nito. Higit itong mukhang disente kaysa sa mga grupong nakapalibot dito. Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang dapat mong itanong ay kung ano ang kailangan ko sa'yo. Ikaw ang nagpapadala ng mga sulat? Tumango ito at ngumisi. Nalinlang mo rin kami sandali. Mabuti na lang at alerto ang mga tauhan ko. At nakabuti rin sa amin na ikaw na mismo ang lumabas sa iyong lungga. You made work easier for us. What do you want? Lucas hissed. 50 million in cold cash. Nahihibang ka na ba? Saan siya kukuha ng 50 million? Konduktor lang siya ng bus. Singit ni Amanda. Nagkamali lang ang mga ito. Yes, that was it. Biktima lang sila ng mistaken identity. Ngunit tumawa lamang ang lalaki na para bang isang malaking biro ang sinabi niya. Lumapit ito sa kanya. Madali ka palang maloko, miss. Sayang, napakaganda mo pa naman. Napasinghap siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang hawakan nito ang kanyang muka. Hindi mo ba alam na ang lalaking tinutukoy mong konduktor ay isa sa pinakamayamang tao sa mundo? Barya lang sa kanyang 50 million. No. Bahaw siyang natawa. Nagkakamali ka lang. Tumuwid dito at nilingon ang nakatali na binata. Bakit hindi mo siya tanungin? Tinitigan ni Amanda ang binata na inakala niyang konduktor. Lucas? Umilap naman ang mga mata ng binata. Sa halip na salubungin ang tingin niya ay ang lalaking nakatayo ang binalingan nito. I'll give you what you want. Huwag niyo lang siyang idamay. Wala siyang kinalaman sa akin. He said in a resigned tone. Daig pa ni Amanda ang binuhusan ng nagyayalong tubig. Nanlamig ang buo niyang katawan. All the while nakasama niya si Lucas. Nagpapanggap lang pala ito. Mabilis na nag-ulap ang kanyang mga mata. Namalaya na lamang niyang umiiyak na siya. Hindi na niya pinansin ang pakikipag-usap nito sa cellphone. Hindi na rin niya pinansin ang paglabas ng mga kumuha sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga? Nag-aakusang tanong ni Amanda kay Lucas nang sila na lamang dalawa. Bakit ka umiiyak? Nangihinayang ka bang binasted mo ko? Hindi mo inaasahang nagtapon ka ng ginto? Ganti nito. She deserved that, she guessed.
Hindi na lamang siya kumibo. Tiyak naman niya na kung ano man ang sabihin niya, mas dobleng panunumbat ang ibabalik nito sa kanya. She cried silently. Mag-uumaga na nang muling pumasok ang 3 lalaki sa control room ng yate. May bitbit na pagkain ng mga ito. Kinalag ng mga ito ang pagkakatali nila. At para hindi tangkain ni Lucas na lumaban, itinapat sa dalaga ang armas ng isa sa mga lalaki. Gusto niyang matawa. Gusto niyang ipumukha sa lalaki na kahit saktan pa siya nito, ay walang magiging epekto iyon sa binata. He clearly despised her. Malinaw na ipinaramdam nito iyon sa kanya ng nakalipas na gabi. Naupo siya sa isang sulok nang lumabas ang 3. Tiningnan lang niya ang pagkaing nasa tray. Kumain ka na. Utos ni Lucas, na paikot-ikot sa loob ng control room at waring may hinahanap. Wala akong gana. Isinubsob niya ang muka sa 2 tuhod. She just wanted this ordeal to be over soon. Gusto na niyang umuwi sa kanyang pamilya. Hindi na malaya ni Amanda na nakatulog na pala siya. Naramdaman na lamang niya ang tawag sa kanya ni Lucas. Bakit? May nakita akong maliit na butas palabas. Huwag kang maingay. Tatakas tayo. Dumaloy kaagad ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Kinakabahan man ay sumunod siya sa binata. Sa isang parte ng dingding, sa loob ng isang mahabang shelf, nagawa nitong sirain ang kinakalawang na bakal para makalikha ng butas. Sapat ang laki niyon para makalusot sila. I'll go first. Lumusot ito roon, at nang masigurong ligtas ay saka ito sumenya sa kanya. Pahalang ang pagkakadaong ng yate sa pantalan. Lumabas sila sa gawing likuran, malayo sa mga nagbabantay sa unahan. It was dusk. Nakatulong ang kadiliman para ikubli sila. Para makatawid sila sa kabilang gilid ay kailangan nilang talunin ng may 2 talampakang giwang. Kaya mo. Tinanguan niya si Lucas. Nauna itong tumalon at saka siya inalalayan. Hustong nakatawid silang 2 nang lumitaw ang isang lalaki sa gawin ng pinanggalingan nila. Takbo, Amanda! Hindi na nito kailangang magsalita. She ran as fast as her feet could carry her. Nasa likod niya lang si Lucas, and behind them, humahabol din ang 3 lalaking may hawak na armas. Dito! Lumusot sila sa pagitan ng nakahilerang shipping containers. Napasigaw siya nang makarinig ng sunod-sunod na tunog ng armas. Nang lingunin niya ang kasama, ay hawak nito ang kaliwang braso. May tama ang binata. Lucas! Don't stop, Amanda. Kahit anong mangyari, huwag kang hihinto. Lalong nadoble ang panik na nadarama ng dalaga ng sandaling yun. Hindi niya ito kakayaning iwan. Muling umalingaw-ngaw ang mga tunog. Bigla siyang itinulak ng binata, bago pa man tumama sa kanyang mga armas. Kitang-kita pa niya nang tumama dito ang 2 bala, at sugatan itong natumba sa lupa. Lucas, no! Malakas na sigaw ni Amanda. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa binata. Wala na siyang pakialam kung ikawala man niyang pananatili roon. Basta hindi niya magagawang iwan ng binata. Mahigpit niya itong niyakap. Hinihintay na lamang niyang may tumama sa katawan niya at mabuwal din siya sa lupa. Ngunit sa halip ng mga tunog ng armas, ay sirena ng parating na police mobile ang narinig niya. Ano na ang lagay niya? Matapos silang mailigtas ng mga pulis, ay isinugod kaagad ang binata sa pinakamalapit na ospital. Kaagad itong ipinasok sa operating room dahil sa dami ng tama sa katawan. Isang dating businessman ang kumuha sa kanila. They were good as dead when they were taken dahil walang balak ang mastermind na pakawalan sila. It wasn't just the money he was after. Gusto nito na mawala si Lucas. Ganti para sa inakala nitong kaugnayan ng binata sa pagkalugi ng negosyo nito. Mabuti na lamang at mabilis na naitimbre ni Robert ang nangyari sa boss nitong si Carlos. Kaagad namang natawagan ng huli ang pinsan ng binata. Nagkaroon ng operations para sa kanila. Dahil matinik ang mga operatibang naghanap sa kanila, madaling natunton ang mga ito kung saan sila dinala. Hindi pa sila tapos, Amanda. Nangihinang napaupo siyang muli sa bench at humagulhol. Amanda. Samantala, hindi malaman ni Chris kung paanong aaluin ang dalaga. Mas higit pa sa pag-aalala ang nakikita niya rito.
Takot na takot ito para sa pinsan niya. Nang umuwi si Lucas mahigit 1 linggo na ang nagdaan, alam niyang may malaki itong problema. He wasn't his usual self. And over a few glasses of brandy, pahapyaw nitong ikinukwento ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Amanda. Sa nakikita niyang frustration sa pinsan, hindi na nito kailangang aminin sa unang pagkakataon na in love ito sa isang babae. Hindi ito mukhang pera lang ang habol sa pinsan, gaya ng mga babaeng na link dito. Totoo ang nakita niyang pag-aalala ng dalaga. Hindi arte ang pag-iyak nito. Ang mabuti pa siguro, umuwi ka muna. Gusto mo bang ipahatid kita sa inyo? Kanina pa ito nakabantay sa waiting area malapit sa OR. Natataranta ito sa tuwing bubukas ang pinto at may lalabas na tao. Wala itong pakialam kahit na marumi ang kasuotan nito o walang ayos ang mukha nito. No! Sunod-sunod na iling ni Amanda. Please, payagan mo kong magstay dito. Gusto ko lang malaman na ligtas si Lucas. Pangako, aalis ako once na nalaman kong ligtas na siya. At hindi na ako magpapakita pa. Nangunot ang noo ni Chris. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon itong magsalita. Then again, hindi naman niya alam ang buong istorya. Nasa ganoon silang ayos nang lumabas ang attending surgeon ni Lucas. Doc, ano na ang lagay ng pinsan ko? Dumaplis yung isang bala sa kidney niya at medyo maselan din ang ibang tama niya. But he's out of danger, pero kailangan pa rin niyang maobserbahan. We'll transfer him to ICU. Salamat po. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Nakaupo na muli si Amanda Cecilia. Namumutla ito at nanginginig ang mga kamay. But she was obviously relieved by the news. Nagtagal pa ng may 1 oras bago na ilipat si Lucas sa ICU. At hinayaan ni Chris na tignan ito ng dalaga. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nagpaalam na rin si Amanda. Hindi ito pumayag na ipahatid pa niya. A month and a half later, palabas na si Amanda sa gusaling yon, sa Makati nang hindi sinasadyang mabunggo siya ng isang lalaki. Babagsak sana siya sa sahig kung hindi siya kaagad na hawakan nito. Amanda? Chris? Ang lapad ng ngiti nito. Siya naman ay hindi mapakali. Paano kung kasama nito si... Anong ginagawa mo rito? Untag nito. Ano kasi? Nakagat niya ang labi. Oh, ano bang klaseng tanong yon? Nito na napangiti. Tumingin ito sa relo. Magla-lunch ka ba? It was 12:10. Tumango siya. Palabas siya para kumain sa isang maliit na karenderya na nasa gilid lang ng gusaling pinapasukan niya. Halika na, sumabay ka na sa akin. Bigla siyang nataranta. Naku, wag na lang. Nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya ang sinasabi mo? Hinawakan siya nito sa braso. Kaya hindi siya makapalag dahil baka pagtinginan sila ng mga tao. Let's go, ako ang bahala sa'yo. Wala na siyang nagawa kundi ang sumama. So, na-transfer ka sa branch nyo rito? Tanong nito habang kumakain sila. Temporary lang, nagkulang kasi sila ng clerk kaya ako muna ang ipinalit. Babalik rin ako sa branch namin sa Manila next Monday. Ganoon ba? Inilapag na nito ang mga kubyertos. Uminom ng tubig at tumitig sa kanya. Na-conscious naman si Amanda. Amanda, hindi mo ba namimiss si Lucas? Muntik na niyang maibuga ang iniinom na tubig. Hindi niya magawang sumagot. Magaling na ang pinsan ko. Alam mo, ang laki ng pinagbago niya. At kahit hindi siya magsalita, may pakiramdam ako na ikaw ang dahilan ng pagiging irrational niya ngayon. Kunot noong tinitigan siya nito. Please see him, Amanda. Kausapin mo siya. Pero Chris, may gaganaping party sa Del Franco building sa Saturday ng gabi. I'm inviting you, and I won't take no for an answer. Ako na ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Presence mo lang ang hinihingi ko. Chris, imposible ang hinihingi mo sa akin. Kumunot ang noo nito. Bakit imposible? Wala siyang maipangsagot dito. Look, Amanda, hindi ko alam ang buong kwento sa pagitan ninyo. That's between you two. Pero maawa ka naman sa akin. Sa akin niya lagi ibinubunto ng sama ng loob niya. Kung hindi lang siya tensyonada,
Baka natawa na siya sa nakitang ekspresyon sa mukha ni Chris. Please Amanda, kahit hindi mo sabihin, nakikita ko sa mga mata mo na gusto mo rin siyang makita. You love him, at kahit i-deny mo pa'y hindi ako maniniwala. Why don't you grab this opportunity to see Lucas and talk to him? Alanganin pa rin siyang pumayag. Ayaw na niya akong makita. Doon na ngumiti si Chris. Believe me Amanda, Lucas will be delighted to see you. Mataas lang talaga ang pride ng pinsan kong yun. She let out a nervous giggle. Anong oras ba ang party? Naging kasing lapad ng EDSA ang ngiti ni Chris nang marinig ang sinabi niya. Malakas ang kabog ng puso ni Amanda nang pumasok sa ballroom ng Del Franco Building. Maraming tao sa loob at kahit inassure ni Chris na bagay sa kanya ang suot niyang emerald green chiffon evening gown, hindi pa rin niya maapis ang kaba niya. Bukod kasi sa hindi niya kilala ang mga tao roon, hindi siya sanay sa ganoong kasiyahan. Sinabi ni Chris na narito na si Lucas sa loob. She nervously walked past the crowd and settled on a corner. Nakakaengganyo ang mga pagkain sa buffet table, pero wala siyang gana. Daig pa niyang may 1,000 paru-paro sa loob ng tiyan, sa tindi ng tensyong nararamdaman. Dumaan ang isang waiter na may dalang tray ng cocktail drinks. Wala sa loob na dumampot siya ng isa. Hindi niya alam kung anong klaseng alak iyon. Hindi rin siya sanay uminom. Pero kailangan niya ng pampalakas ng loob ng mga oras na yon. Lakas loob niyang ininom ang alak. Napaubo siya nang gumuhit ang init sa kanyang lalamunan. You're not supposed to drink a martini straight up. Anang isang tinig sa kanyang likuran. It was a man in his late 40s yet still handsome. May paghangang humagod sa mga mata nito sa kabuuan niya. The chiffon dress hugged her figure like second skin. Litaw ang kanyang mga balikat at ang malaking bahagi ng kanyang likod dahil sa ganda na yari ng damit. Her hair, put up in an updo fashion, plus the light makeup completed her exotic and innocent look. Inayusan siya ng stylist na pinadala ni Chris at nagustuhan niya ang outcome. Kanina pa kita pinagmamasdan. You seem to be on your own. Bumukas ang bibig niya para magsalita, pero may nauna na sa kanya. Fortunately, she's with me, Darius. Seryoso ang tinig ni Lucas na nakatingin kay Amanda. Selos ba ang nakita ni Amanda sa mga mata ni Lucas? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.